Kumusta po mga pagboto natin kanina? Hope natapos ito ng mapayapa, no? At ngayon po ako po ay nagpupuno po ng tubig, danom sa Kapampangan. At ako ay paliligo ko lang po at wait lang po, no? Ano ko lang. Okay, so, ang topic po natin ngayon ay yung katotohanan po na nakikita ko po kasi ang mga tao as if masyado ng dalang-dala dito sa present na world natin. Kaya na po sa ingay, alam nyo ang ating channel, very reality. Alam yung mga reality show dati, ganun po ang show natin dito. This is not a show, this is about Jesus, okay? More than a show, okay? Tinipat ko lang po yung timba. So, pakumpako tayo sa mga nangyayari, pakumpako tayo sa mga happening in life, which is good. Alam niyo po bang yan po ang gagamitin na tactic ni Satan para yung mga unbelievers ay talagang maiwan na? Alam niyo po ba, no matter how hard sa tingin po namin, itong lately panahon na ito, compared 15 years ago, 10 years ago, yung masyado po kaming active 10 years ago, grabe mga bautismo namin, grabe mga nagdadala kami ng mga drums to baptize people. Pero kung available naman po sa dagat, doon sa dagat kami nagpupunta. Very active ang gawain ng Panginoon. Unlike now, ang daming dahilan ng mga pinupuntahan namin. Kesyo, Hoda. Yes. Knowing the end times, it will lead to that. Really. Believe me. This is it. As if people, alam niyo, yung mga unbelievers mo sinasabi ko, masyado silang pakumpako dito sa lifestyle, especially mga may magagarang lifestyle. Hindi ko minamasama yan. Magandang magarang lifestyle if you have Christ in you. At ayun po nakita ko po ngayon na parang nabubuhay sila na parang dito na lang. Samantalang bukas, May 13 po, dito po sa atin, makikita po yung full moon. At ito pong full moon na ito ay may significance na naman daw. Ako ayaw ka na pong tignan yung mga full moon na yan. No? Kasi baka imbis na F-U-L-L, maging F-O-O-L. Full moon. Parang April Fool's ang peg, Mayo na. Di ba? Hindi. Hindi kasi ako dapo ng antok. Nainitan ako na, naligo ako. Okay. Saan na ba tayo? Yun. Ang katotohanan po, alam nyo, ng end times, totoo. Eschatology is true. Now more than ever, totoo, mag-aral tayo. Tayo mga born again, tayo mga Kristiyano, mag-aral tayo ng eschatology. Pag-aralan natin ang Book of Revelation. Oo, ito po sasabihin ko sa inyo, meron po mga talagang out of context. Dito po sa YouTube, ang dami sasakit ang ulo mo. Kanina, medyo halos mahulog ang pangako sa narinig ko. Sabi niya, yun daw, bagong elect na Pope, yun daw ang Antichrist. Sabi ko, yung nagsasalita, matandang Amerikano na pastor, kawawa naman siya, Lord, ako tumanda na ng ganyan, di alam sinasabi niya. Tapos, ito pa pong masaklap. Ito, Diyos ko, talagang grabe, Lord. Yung rapture at saka second coming, pinaniniwalaan nila, same event. Same event daw. And, nalulungkot ako. Ay, ano ba naman yung aralin mo na? Ako hindi ko pinagmamalaki nakailang Bible school po kasi ako. So marami tayong certificate, marami tayong diploma. Hindi na pinagmamalaki ko eh. Ang pinagmamalaki ko yung truth na natutunan ko. Jesus pa rin. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Yan ang sabi ng Panginoon. So, more than ever. Kasi, alam niyo ba, nasasabi ko pa mga bagay nito. Ang mga tao po ngayon, masyadong pakumpako. Alimbawa, parang dito na lang ang buhay nila. Alam niyo po ba, tayo mga Kristiyano, meron tayong discernment. Meron tayong alam na mga tao na hindi talaga po ligtas. Alam natin yan, believe me, tayo po talaga ay talagang magpakatotoo sa masaya. Meron talagang mga tao alam na hindi ligtas. Marami din nababalita ang mga tao na tsutsugin, nagtetegi na lang. Alam natin, they're not saved. Hello, come on, they're not saved. They're in Hades waiting for the white throne judgment. Then after that, the Gehenna. Gehenna hell. May Gehenna. Totoo ang Gehenna.
Pasensya na po kayo. Medyo emotions ko. Parang nasasaktan kasi ako pag minamaliit ang gospel. Hindi ko gusto yan. The Lord Jesus Christ, the King of heavens, the Lord of lords, the God of the universe, the everything of all in all. The Lord of lords, Lord of all. Parang masyado mga tao. Alam niyo po ba, itong gusto ko sabihin. Kayo na ayaw makipag-interest, ayaw magkaroon ng interest sa mga kasalita ng Diyos. Maa-unfold at maa-unfold ang lahat-lahat ng inihula ng banal na aklat na ito, na Bible. It will. Forget about the Malachi prophecy. Sige, may nagsabi sa akin dito, puro Malachi prophecy. O ayaw mong Malachi prophecy, o sige, maliit na prophecy. Hindi ba Malachi? O maliit na prophecy na lang. Joke. Maa-unfold po talaga ang nakalagay sa Bible. Okay? Tayo mga born again, wala tayong problema. We are saved. May nakalagay sa Bible, maghanda. Maghanda tayo. Paano ba maghanda sa pagdating ni Jesus? Simple lang. Maniwala ka na namatay siya sa krus para sa'yo. Believe in His finished work on the cross. Ayun, pag naniwala ka sa tinapos na gawa niya sa cross, automatic nakahanda ka na. Yun lang ang paghahanda na binabanggit ng Bible. Hindi yung good works mo. Many people, naghahanda ako sa pagdating ng Panginoon. Galang, parang yung matandang kausap ko. Nag-Bible study kami para pagdating na ng Panginoon, maabutan siya nag-Bible study. Malaglag na naman ang pangako. Kwek. Ako na, hello. Ilang taon na yung matandang yun, magse-70 na. Tapos alam nyo, sabi ko, hindi po sa gawa. Kailangan ng gawa. Kanyang gano'n. Sige. Sige po. God bless po. Yan ang turo ng Kaya lang sometimes ang saklap, yan ang terrible na gawa ng relihiyon. Okay, born again sila. Hindi naman sila Katoliko. Okay, fine. Pero religion pa rin yung turo nila eh. Masaklap pa po nito, ito po nakita ko. Hindi ko na lang sasabihin ko kasi ang dami kong observation eh. Yung comparison ko lang ng panahon, some 10 years back, 2015 to now, ang layo na eh. Siguro dahil ganoon na tayo ka-high-tech ngayon, hindi po kaya. Paki-comment na po sa baba. Bakit? Ako lang po ba nakakadama na ang layo na nang narating ng panahon? Paki-comment nga po sa baba. Come on. Mag-participate naman po tayo dito sa Daily Good Vibes. Please. Participate. And to those who are participating, I hope new names will appear down below. Sa comment section. I will appreciate that in Jesus' mighty name. Dahil itong channel na ito, si Hesus Kristo, si Jesus ang bida, hindi ako. Makita mo po kasi, mga tao ngayon masyado na. No? Tandaan po ninyo, ang susunod na malaking event, rapture of the church. Ira-rapture ang mga believers. Again, sino mga believers? Lahat ng naglagak ng tiwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. If that is you, congratulations po. Binabati kita. Ito ang pinakamataas na antas ng pagbati. Batiin mo ang taong tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. Pinakamataas na pagbati. Okay, binabati natin yung mga nanalo sa election. May bago tayong mayor. Okay, fine. I'm very happy. Lalo yung binoto namin hindi ko na babanggitin kung sino. Yung binoto namin mayor, talagang check na check. Di ba? Mga nanalo. Kasi pinag-pray namin siya. Hindi yun ang dahilan. Kundi talagang may takot siya sa Diyos. No? Ayun, tayo po ay, tayo ngayon dito? Church age. Anytime magra-rapture na po. At pag dumating na po yung rapture, maa-unfold na po. O ano yun? Sige nga po. Ano pa yung unang maa-unfold yan? Pinakabonggang maa-unfold. Mara-rapture ang church. Magkakaroon ng great chaos na wala ang mga milyong-milyong taong mawawala. At yung milyong-milyong tao na yan, mga born-again Christians. Sino ba mga born-again Christians? Again, uulitin ko. Lahat ng nagtiwala sa tinapos na gawa
ni Jesus Christ. Yung hindi nila dinagdagan ba? They don't add anything coming from their work, coming from them. Ba, ano bang mamalaki mo? Sabi na nga ng Biblia, ito may comment ko ng comment dito. Basta raw ang gawa ay ginawa mo para kay Jesus. No, hindi yung gawa mo nga gawa mo pa rin yun. Walang gawa na makapagdadala tayo sa langit. Pero kung ang ibig mong sabihin ay, yung gawa mo ay may reward, yes, check na check, may reward yan, kay Lord. Pero gawa pa rin ng Lord yun. Okay? Ang mabubuting gawa natin, na puro-produce natin dahil pa rin kay Jesus Christ. Because of Jesus pa rin. Sana huwag ipagmalaki na, I produce it sa sarili ko. Sapagkat yan po ay mali. Mali. Yung matanda kanina sa YouTube na bagsak ang pangako. Pinaghalo niya yung rapture tsaka second coming. At saka nagpangalan siya. Ang Antikristo naman daw si Pope Leo. Ang pangako maraglag na naman. At ano yung mga pinagbibigay niyang mga talata? Out of context. Ibibigay niya yung ina-apply niya yung nasa Matthew 24, ina-apply niya. Hindi po sa atin yung Matthew 24, hindi po sa church yon. Yun po yung sa mga magiging tribulation saints, sa tribulation po yon. Nabanggit ko na dito yun Alam niyo, na-shock din ako nung bago kong napag-aralan yan dati. Okay? Siyempre, ang pinaka-figure na hinihintay nila, hindi na po tayo, at hindi na po natin siya mamimit, ito po yung Antikristo. May Antikristo po. Makinig po, mag-ingat kayo sa mga preteris. May kaibigan akong ilan yung kaibigan kong preteris So, ayaw talaga maniwala. Pastor po siya, mataba. Talagang, hindi ko tinitiste, mahal na mahal ko po yan. Mataba lang talaga siya. Ano magagawa ko? Sana tumaba rin yung pangunawa sa eschatology. Hindi. May nakipag-debate pa sa akin talaga. Dinibati pa ako, Diyos ko po, Lord. Sabi niya, nangyari na yun. Si Nero Cesar. Okay, fine. Yun po, mag-ingat po sa ganon. Sapagkat hindi po si Nero Cesar ang Antikristo. Ang Antikristo is a future figure. Politician po siya. At lilitaw po siya sa tamang panahon. Gabi na po at yan. So marami pong salamat sa pakikinig ninyo. Panunood po ninyo at share nyo itong video nito because this is very necessary. Okay? At naway maging daily good vibers po. Yung mga hindi pa daily good vibers, mag-subscribe na po kayo. Okay? Yan kayong mga nakasubscribe dito, ang tawag ko sa inyo, mga daily good vibers because, sineshare ninyo yung glory ni Jesus sa iba. And that's good vibes. You're a good viber, man. You know what? You're a daily good viber. And I would congratulate you. Mga daily good vibers tayo. Not because of our works. We cannot boast anything from that. But because of Jesus. Good night and God bless everyone.